Junot. Okay, good afternoon. Magla-live stream po tayo. Live po yung decision ng kaso ni Duterte. So, itong apo ko, one of the futures of our country. So, i-upload ko yung website po ng ICC. So, sa ngayon, ang website po ng ICC ay hindi pa nagbukas, no? Antay natin yung at 10:30 sa time ng The Hague. Sa atin 5:30. So ngayon 5:31 na dapat umpisa na. Pero habang hindi pa nag-umpisa, let us discuss first habang inaantay natin. Uh, you know, ladies and gentlemen, the Filipinos are worth dying for. Tapos itong kaso po ni dating presidente Duterte po, ito abangan natin sa website na to, lalabas po rito. Ay decision po ito ng ating pangalawang Pangulo dati na kung saan ay kinakasuhan, sinasakdal siya sa sala na tinatawag crime against humanity. So kung crime against humanity, yung ibig naman sabihin po ay yung mga karumal-dumal na krimen. Yan po ang tinitingnan dito sa karumal-dumal na krimen. Ngayon, karumal-dumal na krimen ang isa sa mga, ang tawag nito sa Ingles ay crime against humanity, 4 po na krimen ang hawak o jurisdiction or authority ng International Criminal Court. At ang una ay genocide. Sa genocide po ay kagaya ng halimbawa noon ay panahon ni Hitler na kung saan ang 6 milyon na mga Hudyo o Jews ay pinatay ni Hitler sa pamamagitan ng gas chamber, kung ano nung klase pagpatay, at saka tinatawag ng Aryan race, yung German race ay napaka-superior at pinapatay niya yung mga Jewish race. So, ang kasalanang pagpatay o pagtorture laban po sa lahi ay genocide ang pangalan. Kung may namatay, genocide. Tapos ang isang krimen naman na nasa ilalim po ng International Criminal Court ay yung tinatawag na war crimes. Ang ibig po sabihin ng war crimes ay sa pamamagitan halimbawa ng labanan ng Philippines at ng NPA at o di kaya Abu Sayyaf o di kaya MILF or MNLF pero wala nang laban ng MILF sa Philippines kasi nagkakampi na sila ngayon. So ang laban na tinitingnan natin ngayon ay yung labanan sa gitna ng Philippine government at saka ng New People's Army. So halimbawa mahuli ng mga sundalo ang mga NPA at tinorture, yan po ay paparusahan sa ilalim ng International Criminal Court kung ang bansa ay sakop pa ng criminal court. Kung Banwa, Nakatamina, Mamo. So ngayon kung hindi sakop ng ang bansa ay hindi sakop ng ICC, ang tanong, pwede pa ba sakopin ng ICC? Ang sagot, opo. Kung sa kondisyon na makialam ang United Nations Security Council at endorso ng Security Council sa unang pagkakataon yan. So, pangalawang sitwasyon ay kung mismo voluntary ang isang bansa, ang Pilipinas, voluntary pupunta ron para pa tingnan ang mga nangyaring mga war crimes, ay isa rin yon. Ang pangatlo ay kung member ang Pilipinas ng ICC, so yung war crimes ay pwedeng parusahan ang mga opisyal ng bayan kung may pagkasala sa tinatawag na war crimes. So ngayon, ang isa pang sitwasyon dito na kakaiba yung sa Pilipinas. Ang Pilipinas kasi umalis na po sa
International Criminal Court. Pero yung pag-alis sa criminal court, kabase po ito sa tinatawag na batas ng Roma o Rome Statute na kung saan kung aalis ang isang bansa ay kailangan sumunod sa pinag-usapan na tinatawag na tratado o na kung saan ito po ay kasunduan sa mga lahat ng bansa na kasapi doon sa Rome Statute. Ibig sabihin na kasapi, lahat po na sumali ng voluntary. Wala po ito sa pilitan. So kung sumali ka dyan, gaya ng Pilipinas, sumali noong August 2011 ay nagsumiti ito ng kanilang ratification ng Senado na 2/3 votes of the Senate ay pumayag na sumali sa Rome Statute. Isa doon sa bumuto ay si Bongbong Marcos. So, sumali. Pagkatapos sumali, naging epektibo po yan noong November 1, 2011. So, ngayon, November 1, 2011, at ito ay naputol sapagkat sa panahon ni Duterte bilang presidente ay nag-withdraw siya sa Rome Statute at sinumiti yung pag-withdraw doon po sa opisina ng Secretary General ng United Nations. Kapag sinumiti mo sa United Nations, Secretary General's Office, ang pag-withdraw ay pwede naman yan. Pero may condition po na nakasulat sa batas ng Roma o Rome Statute na sakasakali ang isang bansa ay mag-withdraw, ay kailangan sumunod ito sa 4 na kondisyon. Ano po yung 4 na kondisyon? Yung 4 po na kondisyon ay ganito. Number 1 po na kondisyon ay ang tinatawag na magiging epektibo lamang ang pag-withdraw kung ang malampas ang minimum ng 1 taon. So ang isang bansa, Pilipinas, pwede siya mag-withdraw. So kung walang nikalagay na kondisyon kung ano ang mag-withdraw, ibig sabihin 1 taon, palipasin mo na 1 taon bago magiging final and effective yung withdrawal ng Philippines. So nagsumiti tayo noong March 17, 2018. So dahil 1 year at walang binigay na kondisyon, kasi ang kondisyon lang na pwede sasabihin ng nagwi-withdraw na bansa ay kung mas mahaba pa sa 1 taon ang kanyang effectivity, pwede niyang ilagay. Pero kung hindi niya ilagay mas mahaba pa sa 1 taon, ay magiging 1 year. So, ang 1 year nito ay natapos noong March 16, 2019. Bagkus March 17, 2019 ay hindi na po kasapi ang Pilipinas ng International Criminal Court o Rome Statute na nagkokontrol o bumubuo sa International Criminal Court. So bagkus kung hindi na ito kasapi, ordinary rules ay wala na pakialam ang Pilipinas kung ano man ang mangyari doon. Kaya nga lang, sa kondisyon ng pag-alis ay nakasaad po yan sa Article 1 to 7 na kung saan ay sinasabi na ang pangalawang kondisyon maliban sa 1 taon ng minimum na pagpalipas ng taon bago maging epektibo ang pag-withdraw o pag-aalis ay kailangan magbabayad din ang Pilipinas kung may utang ito sa tinatawag na contributions o membership fees. Parang isang housing sa HOA, mayroong association dues. So magbabayad ka muna bago ka tuluyan payagan na umalis. May pangatlong kondisyon. Ang pangatlong kondisyon para payagan kang umalis ay kung mayroong kasunduan na naganap o nagawa sa gitna ng Pilipinas at ng court o ICC sa loob ng taon na hindi pa naging final ang withdrawal, ay ipagpatuloy po yung agreement na yon o kasunduan o cooperation kung tawagin nila. Ngayon may pang-4 na kondisyon. Ang pang-4 na kondisyon po ay nakasaad doon na kung mayroong isang bagay na nakonsidera na ng korte, ay magpapatuloy yung bagay na kinonsidera ng korte. So, after, as long as yung bagay na yon ay nakonsidera no hindi pa naging final ang withdrawal. Okay? So, ganon ang konteksto. So, sa ganong konteksto, ang isa sa mga isyu na hindi desisyonan ngayon, pero desisyonan sa sunod na mga araw, yung isyu sa tinatawag na kung may kapangyarihan pa bang ICC sa kaso ni Duterte. Yan, ang isyu na yan
ay hindi po ngayon pag-usapan. Ang pag-usapan lamang sa ngayon po ay parang sa Pilipinas, nag-apply ka ng piyansa. Pag ikaw ay kinasod sa Pilipinas, pag nag-apply ka ng piyansa, ang sa atin ay kondisyon magbibigay ng pera, pambayad sa piyansa. Pero sa ICC ay hindi pera, kundi walang bayad-bayad ng pera, kundi patunayan mo lang na ikaw ay hindi flight risk. Ang tawag po sa flight risk kung sa Tagalog pa, sa Pilipino, ikaw po ay kung pinayagan ka umalis, ikaw ay magdadalo sa tuwing hearing. Sa lahat ng mga schedule ng hearing, dapat nandun ka. At hindi ka tatakbo. Hindi mo iiwanan ang obligasyon mo sa korte. Na sa kasakali, pagdating ng desisyon na matalo ka, handa ka magpakulong. Yan po yung tinatawag na kondisyones bago ka papayagan ng International Criminal Court na lalabas habang nagkakaroon ng paglilitis sa kanyang kaso. Ito po sa ngayon ang pag-uusapan kay Duterte. Kay Duterte po, nag-apply siya noong sa ang korte kasi po ng International Criminal Court ay tatlo. Tatlo, ang una po ay tinatawag na pre-trial chamber. Yan mga judges, yan pre-trial. Ibig sabihin, hindi pa trial ay may mga judge na. Ang inasikaso nito ay yung lahat ng mga aktibidades o lahat ng mga gagawin bago maglilitis o mag-trial. So, ngayon kung bago maglilitis ay ang pinag-usapan mag-uusap ang mga kani-kanyang partido kung ano ba mga ebidensya ipresenta nyo sa mga laban sa akusado. Sino testigo nyo, ililista niyan doon. Anong ang kaso nga akasuhan ikakaso ninyo? Ililista doon. Gaya nito ngayon sa ICC, ang kaparehan nito sa Pilipinas ay yung pre-trial. Ito naman, sa pre-trial chamber, ang pinag-usapan kasama dyan tinatawag na confirmation of charges. Yung pangkumpirma kung anong ikakaso. Hanggang sa ngayon, wala pa pong kaso na nakumpirma kung ano ba talaga ang kasong isasampa o sinasampa ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. So, hanggang ngayon, wala pa pong schedule na tinatawag na confirmatory hearing or confirmation of charges hearing. Wala pa. Ang pag-usapan lamang po sa ngayon ay yung hiling ni Digong Duterte na sana ay palayain siya habang nagtatrial. So ngayon, kung mamaya pag-usapan natin, pagkatapos yung confirmation charges, pagkatapos niyan, kung matutuloy ito palayain siya, magkaroon ng confirmation hearing, dapat dadalo si Duterte doon kung payagan siya na lumabas. Okay? So, ngayon, ang magtatanong kayo, pagkatapos nito ng halimbawa, napayagan si Duterte, anong kasunod na mangyari? Ang kasunod na mangyari ay kailangan po na matuparin ni Duterte ang kanyang pangako na tuwing may hearing ay nandun siya. Ganun po yun. So ngayon, ibig sabihin, ang hearing kasi nasa the Netherlands, sa The Hague. So kung andito kung halimbawa, sa Pilipinas siya manggaling, kailangan mamasahe siya sa aeroplano. Okay? Pero sa sitwasyon ni Digong Duterte sa kanyang hiling, ang pinaka number one feature doon po ay hiniling niya na ilagay siya sa isang bansa na pumayag na kupkupin siya. At kung kukupkupin siya, ay handa naman ang bansa na yon sumunod sa mga kondisyones na ibibigay ng International Criminal Court as long as doon manamalagi si Duterte. At siyempre, isa sa kondisyon dyan ay hindi siya papayagan na umalis sa bansang yun. At siyempre naman, sa higpit ng bantay, hindi siya makakaalis. So, in that aspect, kung ako tanungin nyo, sa fair mind ko, ay aasa ang desisyon ng International Criminal Court sa pangako ng bansa kung saan si Duterte ay kukupkupin. So, diyan aasa kung papayagan siya o hindi. Kasi kung walang bansa na sa papayag, ay malamang bagsak ang hinihiling ni Duterte. So, ibig sabihin, sa usapin nito, kung hahayaan ba ng International Criminal Court na sa labas ng kulungan na lang si Duterte, at the same time, natutupad naman ang gusto ng korte na sa tuwing may hearing
o may paglilitis o may usapin na dapat siya dumalo, ay dapat dadalo siya. Yan po ang question mark. So ngayon, the best situation here is kung ma-assure ang International Criminal Court na nandun lagi si Duterte, ay sigurado po na papayagan siya. Kung papayagan siya sa usaping ito, hindi po ibig sabihin na panalo siya. Hindi po. Para nagpiyansa lang yung kagaya sa Pilipinas na naglagak ka ng pera at sa Pilipinas naman, pera lang katapat. Pag ang kaso mo sa Section 14, Article 3 ng Constitution ay nagbibigay po ng karapatang pagpiyansa basta sa mga lahat ng akusado, basta yung kaso ay hindi tinatawag na reclusion perpetua ang parusa, life sentence o death. Pero kahit reclusion perpetua, life sentence o death ang parusa, basta mahina ang ebidensya, pwede siya magpiyansa. Pero sa mga ganong sitwasyon, magkakaroon ng hearing o paglilitis ang korte, titingnan nila masusi kung may karapatan magpiyansa o hindi. Pero kung hindi ganoon ang parusa, karapatan ng akusado na magpiyansa. Hindi siya pwedeng tanggihan ng korte sa Pilipinas. So ngayon, ang usually computation sa piyansa niya na ganito. Sa kada taon na parusa ay 6,000 po ang pera equivalent na ipapiyansa. So kung isang taon ang parusa ay 6,000 ang piyansa. Pero kung 6 na taon lang, ibig sabihin ay 3,000 lang ang parusa. So diyan mo ibabase. So kung mga 3 taon lang, 3 buwan lang ang parusa, so divided by 4, 6-4. Alanganin ka ngayon. So magiging 1,000 tapos may natira na 2,004, 1,500 ang parusa, ang pensa. So pero kung mga 12 years ang parusa, halimbawa 20 years kasi homicide, so 20 times 6, that is 6 times 2, 120,000 ang pensa. Kaya binibigyan ko lang kayo ng ideya kung sa Pilipinas kung magkano pensa. Pero kahit na mataas ang pensa, pwede ka pa rin humingi sa Pilipinas na korte na pwede bang hatiin na lang ang pensa ko kasi wala akong pera, anak mahirap po ako. So pinapayagan naman ng korte natin dito yung hatiin yung piyansa. Imbis na the full 120,000 kung 20 years ang bilanggo ay hatiin sa 60,000. So ganun po, at least natuto kayo sa akin sa batas tungkol sa piyansa sa Pilipinas. Pero ang batas ng piyansa tungkol naman sa ICC ay iba. Walang pera-pera dito. Basta importante lang mapapanatag ang loob ng International Criminal Court na hindi ka aalis, hindi ka tatakbo, okay, papayagan ka po. Pero ito naman, ang usapin dito, nung una, naghiling si Digong Duterte sa International Criminal Court sa pretrial chamber. Then sa pretrial chamber po ay ang kanyang hiniling ay binasura ng pretrial chamber. At nang binasura, may karapatan naman siyang umapila. Kaya ito ngayon, nag-aapila na si Digong Duterte. So yan po yung sitwasyon natin sa ngayon. So antayin natin, titingnan ko, i-check ko kung meron nang nakalabas sa kwan. Wala pa rin. Sa iba, chine-check kong iba, ganun din, nagkikwento-kwento lang. Nevertheless, habang nag-aantay kayo sa akin, ay bibigyan ko kayo ng lecture dito sa ICC-related na kaso. Okay. So, ngayon, maliban dito, ano pa bang ibang usapin? So, just hoping, no? Siguro ganito lang gagawin ko. Sasabihin ko kung anong argumento ni Duterte para sa kanyang hiling para payagan siya na maglalabas. Interim release ang tawag nila. Sa atin naman, temporary freedom sa Pilipinas. So sa interim release nila, ang katwiran ng mga abogado ni Duterte ay payag naman po si Duterte at ang bansa kung saan ay kumukup sa kanya, payag sa kahit anumang kondisyon ang gusto ng International Criminal Court. So kung ganon, nagsumasalig ako na papayagan ng korte because of the undertaking o yung pangako o sabihin na natin na sumpa ng bansang kukup-kup kay Duterte na susundin ang lahat ng gusto ng korte. Pero ang problema lang hanggang ngayon ay hindi ko alam kasi redacted nga kung anong bansa. Ito na. By the pretrial chamber of a warrant of arrest. Pursuant Article
581B of the statute, a chamber assesses whether the arrest of a person appears necessary. One, to prevent a person from not appearing at trial. Two, to prevent a person from obstructing or endangering the investigation or the court proceedings. Or three, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime or a related crime which is within the jurisdiction of the court and which arises out of the same circumstances. In accordance with Article 60.2 of the statute, the person subjected to a warrant of arrest under Article 58 of the statute may apply for interim release pending trial. The Pretorial Chamber's ruling on such an application under Article 60.2 of the statute is provisional in nature, to the extent that it will be periodically reviewed at least every 120 days or at any time following a request by the detained person or the prosecutor, if satisfied that the circumstance so require. The Pretorial Chamber may modify its initial ruling on detention, pursuant Article 60.3 of the statute and Rule 118.2 of the Rules of Procedure and Evidence. Regarding the first ground of appeal and the question of whether the Pretorial Chamber erred in law by relying on hypothetical and non-specific risks to find that continued detention is warranted, the Appeals Chamber recalls that in determining whether the conditions pursuant Article 60.2 of the statute had been met, a chamber must find that detention appears necessary. In this context, the Appeals Chamber observes that a determination shall be made concerning the possibility and not the inevitability that one of the events listed in Article 58.1b of the statute will occur, and that it is the responsibility of the relevant chamber to weigh the evidence before it pursuant to the relevant standard. The Appeals Chamber notes that in its assessment of risks under Article 58.1b of the statute, the Pretorial Chamber relied on this legal standard. Indeed, the Pretorial Chamber correctly referred to the standard that the assessment under Article 58.1b of the statute concerns the possibility, not the inevitability, of a future occurrence. It then analyzed the material before it against this standard. Accordingly, the defense has failed to demonstrate that the Pretorial Chamber misapprehended the legal standard relevant to the assessment of risks under Article 58.1b of the statute. With regard to the Pretorial Chamber's assessment and weighing of evidence in assessing risks pursuant Article 58.1b, subparagraph 2 of the statute, the Appeals Chamber notes that the Pretorial Chamber made reference to 5 documents, including media articles, publications of non-governmental organizations, and a book which, in its view, indicated that Mr. Duterte's inclination to interfere with investigation against him. In relation to the first document, a media article, the Appeals Chamber finds that it was not unreasonable for the Pretorial Chamber to rely on this document for its finding. Whilst this document does not mention Mr. Duterte himself as being directly involved in briefing individuals, it does not refer to statements of close, it does refer
it does refer to statements of close associates, including one where individuals would have been told to remain loyal. In any event, the appeals chamber observes that Mr. Duterte's alleged involvement in briefing individuals is but one of the factors that the pretrial chamber took into account to support its conclusions on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him. In relation to the other four documents, a book, two publications of non governmental organizations, and a press article, the appeals chamber recalls that there does not exist in the applicable law of the court any impediment to use of newspapers, articles, or other public or open sources for the purposes of assessing the requirement under Article 58(1) of the statute. Nor is there any requirement that such material be corroborated. Noting this, the appeals chamber considers that it is possible to discern how the pretrial chamber reached its conclusion on Mr. Duterte's alleged involvement in the threatening and taking of retaliatory actions against individuals opposed to him. In any event, the appeals chamber observes that this is only one of the factors that the pretrial chamber took into account to support its conclusion on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him, and more generally, on the risk of Mr. Duterte obstructing or endangering the investigations or the court proceedings. For these reasons, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate an error in the pretrial chamber's assessment and weighing of evidence before it in the context of its consideration of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 2 of the statute. In relation to the pretrial chamber's reliance on the notion of a network of supporters, the appeals chamber recalls that it has considered that it is sufficient for a chamber to establish that it is possible that a suspect had the necessary assets to abscond, and that there is a risk that a suspect has the financial means to abscond on the basis of concrete evidence. The appeals chamber has also held that the existence of a support of network and financial means may be relevant to determining whether there is a risk that a person may evade justice or interfere with the investigation, and that access to the international contacts could provide the means to enable a suspect to abscond, whether or not there was evidence that the suspect would actually utilize such contacts. In the impugned decision, in determining whether Mr. Duterte posed a flight risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute, the pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the Philippines. The appeals chamber considers that contrary to the defense's argument, the pretrial chamber specifically outlined why it found that there existed a network of supporters in relation to Mr. Duterte, and for which reason this supported its conclusion that the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute was established. In the view of the appeals chamber, the manner in which the pretrial chamber undertook this assessment was case specific,
as it took into account the specific circumstances of Mr. Duterte, amongst others, his position as former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City in May 2025. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber committed an error in assessing and considering Mr. Duterte's network of supporters for the purpose of its examination of the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute. Further, under the first ground of appeal, the defense argues that the pretrial chamber's alleged reliance on irrelevant considerations led to errors of law and fact. Regarding the arguments on the assessment of evidence, and in particular, the defense's contention that a number of factors relied on by the pretrial chamber were irrelevant, the appeals chamber notes that when assessing the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute, the pretrial chamber relied on several factors in support of its finding that such risks existed. It relied on a statement by Mr. Duterte, statements by others, Mr. Duterte's position as a former president of the Philippines, and his recent re-election as mayor of Davao City, as well as the matter of the gravity of the alleged crimes and concomitant sentence in case of conviction. The appeals chamber observes that the defense does not explain why, in its view, these factors were irrelevant to the pretrial chamber's assessment. Without more, the defense has failed to substantiate that the pretrial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. In the same vein, the defense fails to demonstrate that the pretrial chamber's reliance on Mr. Duterte's re-election as mayor of Davao City in its assessment of the risks under Article 58(1)(b), subparagraph 3 of the statute was unreasonable. Moreover, with regard to the defense's contention that the pretrial chamber selectively cited facts and ignored others in the same items of evidence, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate how the fact that the pretrial chamber accorded weight to the statement from Mr. Duterte that it cited should result in the pretrial chambers ignoring or attaching no weight to other statements. Regarding gravity and concomitant sentences in case of conviction, it is recalled that the appeals chamber has consistently held that these factors are relevant considerations in assessing the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute, as these are factors that may increase an incentive of a person to abscond. In the present instance, the gravity of the alleged crimes and the possibility of a lengthy sentence was but one of the factors the pretrial chamber took into account in its assessment of risks under Article 58(1)(b), subparagraph 1 and 2 of the statute. And it looked at the specific allegations against Mr. Duterte. It follows that the defense has failed to demonstrate an error. Regarding the question of whether the pretrial chamber erred in fact by failing to give appropriate weight to relevant facts, specifically Mr. Duterte's health condition and its mitigating effect on the risk factors set out in Article 58(1)(b) of the statute as argued by the defense, the appeals chamber recalls
that there is no provision in the court's legal texts that specifically provides for the interim or conditional release of a detained person on health grounds. Nevertheless, the appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)(b) of the statute and may be a reason for a pretrial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case specific. Contrary to the defense's assertion, nowhere did the pretrial chamber suggest that it was precluded from assessing the information about Mr. Duterte's health within the context of its assessment under Article 60.2 of the statute. Rather, it noted the reports placed before it and considered that they were unable to affect its finding on risks under Article 58(1)(b) of the statute. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Second ground of appeal. I will now turn to the second ground of appeal. Under this ground, the defense challenges the pretrial chamber's assessment of the proposed conditions of release and state warranties. The defense argues that the pretrial chamber erred in law in failing to address the proposed conditions of release and state warranties. The appeals chamber is of the view that the pretorial chamber did not appear to criticize a lack of detail in the proposed conditions, but rather in the details as how the state which accepted to receive Mr. Duterte would implement the necessary conditions. The pretrial chamber did not consider release with conditions as required, but found that in the circumstances before it, the risks it had identified could not be mitigated by the proposed conditions. Moreover, the appeals chamber is of the view that the pretrial chamber was not obliged, as suggested by the defense, to seek further observations from the concerned state because it did not envisage the possibility of release given the risks it found Mr. Duterte presents under Article 58(1)(b) of the statute. For these reasons, the appeals chamber finds that the defense has failed to identify an error by the pretrial chamber when addressing the proposed conditions of release and state warranties. In relation to the question of whether the pretrial chamber erred in law by failing to consider if the proposed state warranties could mitigate the risks under Article 58(1)(b) of the statute, the appeals chamber finds that this does not appear from the impugned decision that the pretrial chamber would have required an elimination of risks, as argued by the defense. Instead, the impugned decision specifically states that the pretrial chamber did not consider the suggested conditions to sufficiently mitigate the identified risks. It is also apparent from the factors brought forward by the pretrial chamber when examining the implementation of conditions that it did consider them. Finally, the appeals chamber considers irrelevant to which conditions the prosecutor agreed when discussing potential release of the suspect to the host state. What matters are not conditions that may, in principle,
be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties proffered in relation to a release to the state party concerned. For these reasons, the appeals chamber is of the view that the defense failed to substantiate the pretrial chamber's conclusions were unreasonable. Regarding the defense's contention that the pretrial chamber erred in fact and law by taking into account irrelevant considerations in respect to the state warranties, the appeals chamber considers that the pretrial chamber's finding mainly related to the implementation and enforcement of the proposed conditions. It considered the practical implications of ensuring adherence to the proposed preferred conditions in a situation such as the one at hand. It did so against the backdrop of having found that all three risks under Article 58(1)(b) of the statute were established. As such, it was reasonable for the pretrial chamber to examine how, in practice, the suggested conditions would be implemented. The defense has failed to show an error in this assessment. For these reasons, the appeals chamber considers that the defense has failed to show how the pretrial chamber erred in its assessment of the proposed conditions of release and state warranties. For the foregoing reasons, the second ground of appeal is rejected. Third ground of appeal. Regarding the third ground of appeal, within which the defense argues that the pretrial chamber erred in not considering humanitarian grounds either as independent consideration or mitigating factor in assessing interim release, the appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Further, the appeals chamber recalls that the medical condition of a detained person may be a reason for a chamber to grant interim release with conditions, and that the chamber enjoys discretion when deciding on conditional release. The appeals chamber considers that it is not apparent from the pretrial chamber's assessment that it was unreasonable. The pretrial chamber found the existence of risks under Article 58(1)(b) of the statute, which were not mitigated by Mr. Duterte's purported condition, and also could not be mitigated by any condition imposed upon release. The pretrial chamber then proceeded to analyze whether humanitarian grounds, as argued by the defense, could justify release on conditions. The appeals chamber thus considers that the pretrial chamber assessed relevant information before it in light of the arguments made by the defense and reached its conclusion on this basis. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber's assessment was unreasonable. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretrial chamber reached its conclusions
in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. All rise. Uye gula. Alright, hindi sila pumayag. Tinanggihan yung apela ni Duterte. Hindi sila naniwala na nagkamali yung pretrial chamber. So, very clear lang dito, no? Pinanigan ng appeals chamber ang lahat ng desisyon ng pre-trial chamber. Na sinabi nila na tama lahat. O di kaya, nabigo yung mga abogado ni Duterte sa pagpakita na mali ang pre-trial chamber. So, yan po ang desisyon. So, tinanggihan. Ibig sabihin, tama raw ang pre-trial chamber. Siguro, mapakinggan yung mga criticisms ko sa mga lahat ng desisyon. Unang-una, sinabi ng appeals chamber na tama daw yun, yung babasihan ng pre-trial chamber na report patungkol po sa mga salita na lumalabas sa mga newspapers, sa websites, na tama daw yun pagbabasihan na kahit sabihin natin ay hindi naman. Ang argumento kasi ng depensa ay dapat hindi binasihan yung mga report sa mga news websites. Sabi naman nitong appeals chamber, hindi raw nagkamali ang pre-trial chamber sa pagbabase ng kanilang desisyon kung talagang may flight risk ba o wala base sa mga news reports sa lumalabas sa ating sa mga newspaper, sa Rappler, sa YouTube, sa mga lahat ng news. Kumbaga, in other words, sa usapin ng kung magpiyansa o hindi, ay ginagamit na ebidensya ang mga lumalabas sa mga websites. Yan ang napapansin natin. Sa bagay, iyan naman po ay sa katotohanan na hindi naman po pinag-usapan dito kung guilty siya o hindi. Ang pinag-usapan lamang dito ay kung sa kanilang tingin, mapagkatiwalaan ba si Digong na hindi siya tatakbo kung papalayain siya. So tama po kayo, Ate Chespet TV, ang bias po ng mainstream media laban kay Digong, yun po ang nagpatalo kay Digong. Bias ng Rappler, bias ng ABCBN, kasi ang ABCBN, ang may-ari niyan, 50% si Romualdez. Ang bias ng mga dyaryo na yung People's Tonight, People's Journal, the Times Journal, ay si Romualdez na rin may-ari. Yung Manila Standard Today, si Romualdez na rin may-ari. Inquirer, si Romualdez na rin ang may-ari. So, ang GMA7 po ay pag-ari po yan ni Marcos, sekreto lang. So, di pinangalan lang sa kay Duawit, pinangalan sa mga Jimenez, ipinangalan sa yung Attorney Guzon. Yan po ang katotohanan si GMA7. Hindi po yan totoong nakasandal sa katotohanan. Ganon din po yung ABS-CBN. Hindi rin totoong nakasandal sa katotohanan. So, kung ang unang dinahilan
ng pretrial chamber na tatanggihan ng hiling ni Digong na makalaya ay ang binasihan ay ang mga news reports. Alam naman natin na mga news reports na ito ay puro bias. So, karagdagan yan, binasihan din ng pretrial chamber at kinatigan, sabi ng appeal chamber ay hindi nagkamali yung pretrial chamber sa pagbabase sa mga statements o mga salita na nabanggit sa internet nila ni Sara, yung kanyang kapatid, na kagaya nung sinasite sa pretrial chamber na hindi nila kinikilala yung jurisdiction. To my mind ay pag nagreklamo ang isang tao, wala kang jurisdiction sa akin, ay hindi dapat yun titingnan na insulto sa korte. Titingnan dapat yun na isang argumento na kung talagang may jurisdiction ang korte, dapat konfrontahin niya yung argumento na wala kang jurisdiction sa akin. Ang problema lang ginagawa ng pretrial chamber na insulto sa kanila yung pagtawag na wala silang jurisdiction. Ang isa pa po na tinatawag nila na offend ang pretrial chamber at saka kinatigan din ng appeals chamber, yung sinasabi na hindi kinikilala at hindi ko naman talaga kinikilala na yung pag-aresto kay Digong ay kidnapping yon. Ang hindi daw kinikilala na tama daw ang pag-aresto. Well, to hell with you sa ICC. You will reap your rewards kung hindi nyo kilalanin na yung pagkuha kay Digong Duterte dapat diniscuss man lamang ninyo. Total interim release lang naman ang pinag-usapan. At bakit kidnapping? Hindi ba yan sapat na dahilan para mabigyan nyo ng ibabalik nyo lamang ang pighati ng buong bayan? Kasi hindi lang po si Duterte ang nakasalang. Nakasalang dito po ang milyon-milyon ng sumusunod at na naniniwala sa kanya. Yan ang hindi nakikita ng appeals chamber at saka ng pretrial chamber. At yung anyway, mayroon pa naman pag-usapan sa jurisdiction. Yun ang hinihintay natin na magkakaroon ng decision dyan. Antayin natin yon pero wala pa po. Ang pinag-usapan lang ngayon ay kung payagan ba siya makalaya o hindi. So, inuulit ko lamang na hindi daw nagkamali ang pretrial chamber, sabi ng appeals chamber, sa pagsasandal sa katotohanan na ang kanilang binasihan para sabihin na malamang ay hindi na magpapakita lalayas na si Digong Duterte kung siya ay palayain sa isang estado na kukup-kup sa kanya. Hindi naman sa Pilipinas, kundi sa isang estado na kukup-kup sa kanya ay kung pwede siyang ilagay doon. So in other words, ang cruelty dito, ang hindi ko matanggap dito ay yung walang basihan, kundi haka-haka lang. Kaya yung mga judge sa ICC ay puro mga Hapon, haka-haka, tsaka kuro-kuro. Walang basihan yung kanyang sinabi na tatakbo si Duterte na lalayas na hindi dadalo sa paglilitis kung papalayain. So yan ang una na binasihan nila na kinatigan naman ng appeals chamber. So in other words, meron na tayong ideya ngayon kung paano mag-isip itong mga ICC judges. Number 2 na pinag-usapan ay yung tungkol sa whether or not yung sa health condition hindi rin pinagbigyan at hindi daw sapat na napatunayan, hindi daw napatunayan ng depensa na may problema sa kalusugan si Digong Duterte. So next is yung tungkol naman sa state warranties ay hindi rin sinabi ng appeals chamber na hindi sila obligado na busisiin yung kung anong kondisyon o state ang mga garantiya na binibigay ng bansa na nangako na kukup-kup kay Duterte. Hindi daw sila obligado ron. Kaya tama lang daw yung pretrial chamber sa pagsasabi na hindi nila binigyan ng pansin yung state warranties. Pati naman sa
kahit ano daw kondisyon ibibigay, hindi rin sila obligado na magsasabi na kailangan na ikonsidera yung garantiya ng Estado na nangangako na kukupkupin si Duterte. Next is yung humanitarian grounds. Yung pagiging may sakit pa sa konti, siya po ay matanda na, ay hindi rin binasihan, hindi daw sapat ang ang katibayan para sabihin na pwede siyang ipalabas sa humanitarian grounds. At dinugtong pa nila na wala po yan sa batas ng Rome Statute ang humanitarian grounds. So in other words, iyon po ang pinaka-importante. At ang isa pa sinabihan dito, klaro-klaro, napasama pa yung pagkapanalo ni Duterte sa pagka-mayor na may network of supporters daw si Duterte. Kapag pinalaya ay tatakbo at hindi na magpapakita. Ngayon, kung ganon, ang binasihan nila ay marami daw siyang kaibigan, dati siyang presidente, at siyempre nagsasalita pa kasi yung kanyang anak. Siyempre, sinong anak naman magsasalita para sa tatay. So binasihan din nila yan na natatakot sila kung ipapalabasin si Duterte ay maglalayas. So, briefly, in summary, yun po ang nangyari. So anyway, sa batas naman ng Rome Statute, ay pwede naman hingiin yan ng mga abogado ni Duterte at any time after 120 days. So binanggit niya kanina, after 120 days, pwedeng uli hihiling si Duterte, palabasin niyo na ako at ipapatuloy sa trial. Habang patuloy trial, palabasin niyo ako. Yan lang naman ang sinabi ni Corazon. Sino ba yung yan tawag nito yung taga Peru, yung nagbasa ng decision kanina. So sabi nila ay unanimous sila sa pagsasabi na ganon na hindi nagkamali ang pretrial chamber sa pagtanggi sa hiling na palayain siya. O di kaya hindi na nabigo ang mga abogado ni Duterte sa pagpapatunay na siya ay karapat-dapat palayain sa pamamagitan ng humanitarian grounds o sa kondisyon na ibinigay ng isang bansa na kukukup sa kanya. So yan, so ibig sabihin po, magbibigay naman ito ng ideya ngayon sa abogado ni Duterte na the next time around, 120 days from now, kailan yan? 120 days. Ang pagbilang 120 days, doon sa araw na dininay ng pre-trial chamber, hindi isa ngayon. So dininay sa mga September. So October, 30 days. November, 60 days. December, 90 days. January, 120 days. So mga February, pwede pa sila makahingi uli ng pabor na palabasin siya. So in other words, let us hope na kung ano man ang kahinanatnan nito ay dapat sana matatapos na ito sa katiwasayan ng lahat. Sa ganang parte naman ng ICC, ang kanilang batas sa kanila, ang pag-uusapan ay kung palalayain ko hindi bali na walang ebidensya. Wala talagang ebidensya ipinakita ang prosecution na dapat tanggihan siya ng ng interim release. Bagkus ang nangyari ay may obligasyon na nakaakibat sa sa shoulder o sa ng mga depensa kung talaga bang may karapatan si Duterte na pansamantala na kalayaan. So in other words, sa ganong sitwasyon ay ICC pa rin ang gagastos ng lahat habang nakakulong si Duterte sa Sibeningin prison. So iyan po ang isang implikasyon diyan. Next implication is iyan po napapakita ng pangil ng ICC na pwede ko sabihin na bias po sila sapagkat hindi sila nakasandal sa kung anong ebidensya talaga. Wala po talagang completely walang ebidensya na para sabihin na bawalan siya, para sabihin na mali ang kanyang argumento ng kanyang abogado. Wala ring ebidensya
ang prosecution, walang ebidensya ang korte. Ganun na pa kasimple. So nagkiklaim, bakit po sila magkiklaim na hindi maasahan, hindi mapagkatiwalaan si Duterte na kung palayain nila ay tatakbo kung wala man silang ebidensya na sasabihin ay tatakbo talaga. So, pero yan po ang ibig sabihin ng kalakaran ng korte nila. Parang nakasandal lamang sila sa kondisyon. Nandito ka na, nakaristo ka na, at hindi rin nila isa na alang-alang na wala pa yung confirmation of charges. Sana kung may confirmation of charges, diyan natin magkaalam-alaman kung may ebidensya ba ang prosecution o wala. So sa susunod, i-schedule nila ang confirmation of charges kasi sa proseso ng ICC, wala pa pong kaso sa ngayon nag-usap tayo, wala pang kaso si Duterte. Kundi, i-confirm pa lang. At doon pa lang malaman. So, iyan po yung ungratefulness ng ICC. Bakit may ikukulong ang tao na wala pang kaso? Wala pang dahilan. Sa Pilipinas, hindi mo pwede ikulong ang tao na walang probable cause. Kaya, doon sa kanila, mas maganda pa pala yung sistema ng katarungan sa Pilipinas kung pag-usapan lamang natin kung kailan ka ikukulong. Kung may kasasampa pa lang ang kaso sa piskal, ikukulong ka na. Parang gano'n ang nangyari sa kanila. Sa ngayon po, hindi pa nila sigurado kung may kaso sila laban kay Duterte o wala. So next, that will be known kung magka-schedule na. Wala pang schedule hanggang ngayon kung kailan pa ang tinatawag na confirmation of charges. Anyway, after that, meron pa na bang chance si Duterte na i-deliberate yung isusunod na yung issue kung may kapangyarihan ba ang ICC o wala sa kasong ito. So in lamang po, abangan natin yan. At dyan na muna, magkasya lang muna kayo sa katotohanan na tinanggihan ng ICC Appeals Chamber at final na yan. Hindi na makapag-apila pa. Hanggang doon na lang ang apilan niya. Pero ulitin ko, may chance pa si Duterte after 120 days. Pwede pa siya makahingi uli ng ng pabor na hayaan siya sa labas na parang isang akusado sa Pilipinas na nagpiyansa na a-attend ng hearing ng korte kung meron man. So, with that, let us discuss all others the next time around. So, magandang hapon po sa inyong lahat. At in the meantime, let us now focus back to our problems and issues in the country. Yung parang nakakairindi isipin na ang tinatawag na flood control na anomalya ginawa na maraming namatay, crime against humanity rin yun ni Marcos at saka mga contractors at saka congressmen. So dapat kasuhan sa Republic Act, sa ilalim ng Republic Act 9851 ng Philippine Government, ang mga ito. Dapat kasuhan sila sa crime against humanity kasi marami po ang namatay dahil sa baha. Tapos si Atong Ang dapat kasuhan din ng crime against humanity sa ilalim ng Republic Act 9851 sa pagkawala ng mga sabungero. Yan po ang depekto sa ating bansa. Yung depekto po sa ating bansa, manatili yan ng manatili hanggat wala po tayong tinatawag na jury trial. Kailangan po ang korte natin ay papalitan ang mga judges ng mga tao mismo. So, kita mo yan. Tingnan mo yung ICC. Dahil hindi po jury at 3 judge lang o 5 judge nagdidesisyon, yan talagang epekto niyan. Bias pa nga kung titingnan mo sa totoo lang dahil nakita naman ninyo, inamin naman nila na wala talagang ebidensya. Kaya nga lang, sinabi nila, may karapatan daw yung sila at saka pre-trial chamber na magbabase kahit po newspaper reports lang. Ayan, having said that, magandang hapon po at pahinga muna tayo lahat. At let us just pray for all for Filipinos to have peace, to have justice, and pati yung mga victims ng tukhang magkaroon ng katarungan. Titingnan natin. Let us, ang biktima rin ng mga adik magkaroon ng katarungan. Tapos, be that as it may, let me just state clearly na
ang hindi natin may tatanggi. Mapaparusahan man natin si Digong o hindi, ang katotohanan hindi maialis sa Pilipinas. Na sa panahon ni Digong Duterte, kahit sabihin natin may kasama siya mga mga drug lords na iba, ang katotohanan ay hindi maalis na sa panahon niya ay wala ang mga droga, walang mga naglilipana sa ating lugar. Walang mga addict, walang mga hold-upper, walang mga lahat-lahat na. That's, kung tanggalin mo lang yung mga namatay, easily, I can proclaim that Duterte is the best president ever. Kung tanggalin mo yung Parmali, he is the best president ever. Ganun lamang po kasimple. But whoever will be, panahon ni BBM ngayon, trillion ang pinagnanakaw. So how can you say? So yun lang pong aking masasabi. Let us just pray na magkaroon ng katarungan ang mga namatayan sa tukhang, magkaroon din ng katarungan ang mga naniniwala sa dapat katahimikan sa Pilipinas. Na hindi kagaya ngayon na marami 2.5 ang droga sa kalsada natin. Kaya maraming rape na ngayon nangyari. Alakaray mo ba? Nitong huli lang may mga pulis pa nang rape. Ibig sabihin po, mga addict yung pulis na yun. Ganun po yun ang ibig sabihin nun. Dami mga ginagawa. May namamaril pa ng mga live streamer na barangay kapitan na ng live stream, barilin mo. Mga addict yun. Nagbabanat nun. Tapos yung barangay kapitan ng huli, namatay pagkatapos pinatay si Kapitan Oscar Bucol Jr. sa Digos City, barangay 3 de Mayo, ay pinatay din ng barangay kapitan doon sa Masantol, Pampanga. Ano ba talaga itong bayan natin? Wala pong kwenta yung ating hepe, si Nartates. Ano nangyari? Mas maganda po sa panahon kahit na galit ako kay Nicolas Torre dahil kinidnap niya si Duterte, ay natutuwa naman ako sa kanya, mas magaling siya ng di hamak kumpara kay Nartates. Kasi sa panahon nung si Nicolas Torre ang hepe ng PNP, wala kang narinig na ganong klaseng pagpatay. Di ba sa panahon lang ni Marbil din nang may patay-patay doon sa Pampanga, ang daming pinatay na kapitan. Pero sa panahon ni Nicolas Torre, wala akong narinig. Yan lang po ang fairness. Hindi sa kumakampi ako sa kanya dahil kababayan ko siya, pareho kaming taga Coronadal. Pareho kaming na isinilang sa Coronadal. Siya, gumraduate po siya na salutatorian sa Coronadal National Comprehensive High School. Ako gumraduate ng second honorable mention sa Coronadal National Comprehensive High School. Pero fair ako para sa kanya pagdating dyan. At binabanggit ko lamang ang Coronadal sapagkat gusto kong ihahambing ito sa katotohanan na si Sandro Marcos ay nagsingit pa ng pundo para sa 2025 na budget para ipagawa ang kalsada mula sa Cotabato City papuntang Coronadal or Marbel papuntang General Santos City. Alam po ng lahat na isinilang sa Coronadal, isinilang sa Takurong, isinilang sa Cotabato City, mga isinilang sa General Santos City. Alam nila po na yung highway galing Coronadal, galing Dulawan o Cotabato City, papunta po General Santos City, passing through Takurong and Isulan, papunta sa Jensan at passing through Coronadal, 1972 pa lang ginawa na po yung aming kalsada. Hanggang ngayon po ay wala pang crack. Nang ibig sabihin po, ganon kagaling ang mga Koreano na engineers noon nagpagawa. Nang ibig sabihin naman ay ganito kalukad dapat ang ginawa ni Sandro Marcos ay crime against humanity. Yung magkiklaim ka ng pundo, 200 million para sa amin, nga wala namang ginawa. Wala pong ginawa kasi hindi naman sira aming kalsada. 53 years na yan hanggang ngayon at ni crack, wala ka makikita. Ganon din ang ginawa niya sa kalsada galing Cotabato City, dadaan papuntang Digos City. Sa Digos City, ang kalsada doon hindi rin nasisira. Bakit? May budget. O sa Digos City, doon namatay si Barangay Captain Bucol. So yan na, binabanggit ko lang ito as additional info na nagsigwe ng konti sa usapin na kung papayagan ba si Duterte ma-release temporarily or not. So magandang hapon po sa inyong lahat.